Ayan, magandang gabi sa ating lahat mga kababayan kong Pilipino. At ngayon ho mga kababayan kong Pilipino ay live na live po tayo ngayon sa ating Facebook page, Kuya Park. Ito lamang po ang ating Facebook page ha. Tatandaan nyo po yan. Baka mamaya nakapalo po kayo sa ibang Facebook page. So, ihintayin ho natin ang ating mga followers at ang ating mga viewers o mga bisita upang pag-usapan natin ang iilan sa mga dapat nating pag-usapan ngayong gabing ito mga kababayan. So dahil habang iniintay pa natin ang mga kasama natin na mga followers natin at viewers natin ay uminom muna tayo ng tubig na ito. Tatanggalin ko lang muna yung sulat. Kasi ayoko nang may sulat na mga tubig pag iniinom ko, no? Bakit hindi mawala yung tubig niya mga kababayan ha? Parang ang tanggal, ang hirap tanggalin. So yan, magandang gabi. Tanggalin natin. Hanap muna ako ng pantanggal. Huwag na nga lang. So, ayun mga kababayan. Tatakpan ko na lang ng aking kamay. Ganito. So, kanina ay gumagawa ako ng video, ngunit ayaw ma-play ng aking video. Dahil ayaw yata ng aking video na ma-play. So, unang-una sa lahat mga kababayan, nais ko lamang pong balikan natin kung ano ba ang totoong issue, kung ano ba ang issue ng ating bansang ito mga kababayan. Noong pumutok po mga kababayan, itong usaping flood control project, noong pumutok po yan sa publiko na merong mga politiko na kumurakot at nagnakaw sa pera ng gobyerno, sa pera ng taong bayan, ay tila ho ba lahat po na tayo mga Pilipino ay nagulantang. Lahat po tayo nagsisigaw-sigawan, nagagalit, dapat merong mapanagot, dapat merong makulong mga kababayan. Ngunit, bakit ngayon ho mga kababayan ay nag-iba po ang issue? Nagpapalabas po ang Administrasyong Bongbong Marcos ng kung ano-anong mga issue para makalimutan natin kung ano ang totoong nangyayari. At binabaliktad ho nila etong issue. Mga kababayan kong Pilipino, wala pa pong napapanagot sa flood control project na yan, sa ghost project na yan ni Bongbong Marcos. Wala pa pong napapakulong, hindi pa po niya naipapakulong ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez na nagnanakaw. Ngayon, ang tagapagsalita o tagapagsinungaling ng Malacanang na si Claire Castro ay grabe siya pumrotekta sa Administrasyong Marcos. Na alam natin dati mga kababayan ay bira siya ng bira kay Bongbong Marcos. Nung nabigyan lamang ho siya ng posisyon ay tila ba po ay napakaganda na ho ng kanyang pagkikitungo sa bangag nating Pangulo na si Bongbong Marcos mga kababayan. Okay. So, eto mga kababayan, yan po ang issue ng ating bansa, yung pagnakaw nila sa flood control project, sa pagnakaw nila sa budget na yan. Ninakaw po nila, kaya po tinawag yan na ghost project mga kababayan. Nang dahil sa ghost project na yan mga kababayan, marami po sa mga Pilipino na ang nagkasakit, na ang namatay. Marami po mga kababayan, dahil po sa baha, dahil po sa bagyo, maraming Pilipino ang namamatay. At anong ginawa ng mga ilang congressman sa kanilang mga distrito? Naggawa rin naman ho din sila ng flood control kung tawagin. Ang problema mga kababayan ay tila ba walang mga bakal? Tila ba mga disenyo lamang po ang kanilang pinaggagawa at pinagloloko nila tayo mga Pilipino? Naglalabas ng mga issue na kung ano-anong mga issue para makalimutan natin kung ano ang totoong issue at kung ano ang totoong nangyari at kung ano ang totoong kasalanan nitong si Marcos Administrasyon Bongbong Marcos. Huwag ho natin kakalimutan mga kababayan, wala pa pong naipapakulong si Bongbong Marcos sa mga politiko na magnanakaw. Ang trabaho po ng public servant ay magserbisyo sa publiko. Panatiliing maganda ang kanyang nasasakupan. Hindi pagnakawan ang iyong nasasakupan mga kababayan. Ang trabaho ng public servant ay magserbisyo sa publiko. At pag ang trabaho mo na pagsiserbisyo ay hindi mo nagampanan, mumurahin ka ng mga taong bayan. Mumurahin ka ng publiko at marapat lamang na murahin ka ng publiko kung hindi mo nagawa ng mabuti ang iyong trabaho. Okay. So, ni pinsan ho niyang magnanakaw.
na si Martin Romualdez ay hindi po niya nasampahan ng kaso, hindi nga ho niya naipakulong. Etong si Bongbong Marcos, mga kababayan, ay ubod ng kasinungalingan, ubod ng kataksilan, pagtatakip-takipan, pagkakampi-kampihan, harap-harapang pambababoy sa publiko, harap-harapang pagnanakaw, at harap-harapang pagsisinungaling sa taong bayan. Ano ho ba ang sinasabi kong pagsisinungaling ni Bongbong Marcos? Sabay marami po. Noong sinabi po niya, mga kababayan, na 5,500 flood control na po ang ating natatapos. Sabi ho niya yan sa kanyang SONA, mga kababayan. Ngunit ilang araw lamang ay nabisto na po si Bongbong Marcos na wala palang flood control na natatapos si Bongbong Marcos dahil lahat ay ghost project, mga kababayan. Sumunod na naman po ang kanyang SONA, ang kanyang sabi, 1,823 na classroom na po ang ating natatapos at mas marami pa tayong gagawin. Sa SONA rin ho na yan sinabi. Mga ilang araw ay pinatawag naman dito sa Senate at inimbestigahan. 23 classroom lamang ho ang naipapagawa ni Bongbong Marcos na sinungaling na mandarampong na magdanakaw. Sumunod, anong sabi niya sa atin, mga kababayan? Maraming magpapasko sa loob ng kulungan. Lahat sila ay magpapasko sa loob ng kulungan. At sisiguraduhin ko sa inyo, mamamayang Pilipino, na lahat sila makukulong. 10 congressman po, meron na pong warrant of arrest at lahat po yan magpapasko doon sa loob ng kulungan. Ang problema, 2026 na po. January 13, January 14 na bukas. No? Wala pa rin hong naipapakulong si Bongbong Marcos, mga kababayan. Pinangako niya sa atin na maraming magpapasko sa loob ng kulungan, ngunit ang naipakulong lamang ho niya ay si Diskaya. Na alam naman natin, mga kababayan, na walang Diskaya kung walang Zaldico. Walang Zaldico kung walang Martin Romualdez. Walang Martin Romualdez kung walang Bongbong Marcos, mga kababayan. Ngayon, sasabihin ng tagapagsinungaling ng Malacanang na si Claire Castro, mga kababayan, na si Presidente Marcos pa daw ang nagsiwalat ng katiwalian sa gobyerno. Siya rin daw ho ay nagsasagawa ng malakiang investigasyon ngayon sa flood control project na yan. Yan po ay hindi katotohanan, mga kababayan. Yan po ay kasinungalingan. Unang-una sa lahat, mga kababayan, ikaw ang umaaproba, Bongbong Marcos, ng budget na yan. Ikaw ang tagapirma ng budget na ninanakaw ng pinsan mong si Martin Romualdez na binabayad nyo naman sa ilang mga politiko at congressman para pagtulong-tulungan ng puwersa ng gobyerno si mga Duterte, itong mga Duterte. Mga kababayan, hindi lamang ho ito usaping Duterte o Marcos. Ito po ay usapin ng karapatan nating mga Pilipino na dapat nating sungkitin, dapat nating imbestigahan, dapat nating hanapin kung saan napupunta yung mga buwis na binabayad natin sa gobyerno. Pasahuran ho namin kayo, mga public servant kayo. Kami po ang bumubuhay sa inyong mga politiko kayo. Kami po ang nagpapasahod sa inyong mga politiko kayo. At kapag ang trabaho ninyo, hindi nyo nagampanan ng mabuti, hindi nyo nagawa ng mabuti, karapatan ng taong bayan na batikusin kayo at murahin kayo sapagkat hindi nyo nagampanan ang dapat ninyong magampanan, mga kababayan. Si Bongbong Marcos, mga kababayan, ay sinungaling. Harap-harapan po ang pambababoy nila sa mamamayang Pilipino. Unang sa lahat, mga kababayan, nakita ho natin kung gaano sila kagahaman sa kapangyarihan. Kung gaano sila kagamahan sa pera at buwis ng taong bayan. Dahil sa sobrang kagamahan nila, kabuhayan nila sa kapangyarihan, gahaman sila sa kapangyarihan, pinagtulong-tulungan ng ahensya ng gobyerno si Vice President Sara Duterte para i-impeach, para hindi makatakbo sa 2028, para ang gobyerno hawak pa rin nila, mga kababayan. Pinagtutulong-tulungan nila. Pero sa awa ng tagapaglikha at wala namang ninako si Sara, wala siyang nilalabag sa batas nating mga Pilipino at sa gobyerno, hindi siya na-impeach, hindi siya tinabla ng impeach sapagkat alam nating mga Pilipino na walang ginawang masama ang mga Duterte bagkus sila ay matitino at mabubuti ang kanilang mga ginagawa. Ngayon, ipagpatuloy natin, mga kababayan, ng ating topic. Ang issue natin,
kung gaano sila kagahaman, kung gaano sila kababoy, binaboy ho nila ang mamamayang Pilipino. Naong pinaghati-hatian nila ang budget ng flood control project. Nung nilustay nila ang budget at ngayon, naglalabas sila ng mga bagong isyo para maligaw tayo at makalimutan natin kung ano ang totoong isyo ng ating bansa, mga kababayan. At ang isyo ay ang paglustay nila sa pera ng ghost project na flood control project na hanggang ngayon wala pa rin napapanagot, wala pa rin naikukulong si Bongbong Marcos at maglalabas din sila ng mga isyo para pagtulungan nila ang mga Duterte. Pangbababoy po yung ginagawa nila at gahaman po sila sa kapangyarihan. Paano ko nasabi na gahaman sa kapangyarihan? Ang administrasyong Bongbong Marcos, ginamit ang ahensya ng gobyerno, ginamit ang pondo ng flood control para i-impeach si Sara, para hindi makatakbo pagka-presidente. Para sa 2028, hawak pa rin nila ang gobyerno at patuloy silang magnanakaw sa pera ng taong bayan. Pangalawang pambababoy, paano nila binaboy ang dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte? Nagtulong-tulong ang mga bobong mga adik, no? Lahat ng angkan ng gobyerno, dinala nila, pati yung unggoy na maitim na general dati na si Torre. Nagtulong-tulong ang puwersa ahensya ng gobyerno para sa pilitang nakawin ang dating presidente si Rodrigo Roa Duterte na alam naman nating matanda na. Nagtulong-tulong sila para dalhin sa Netherlands itong dating Pangulo. Yun po ay kabastusan po mga kababayan sa karapatan ng dating Pangulo. Hindi ho nila binigyan ng halaga. Wala namang ginawang masama sa Duterte, bagkus ang kanyang mga ginawa ay pagtulong sa mamamayang Pilipino at resolbahin ang problema ng ating bansa. No? Ngunit sa pilitan ho nilang dinala sa ibang bansa ang dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte na para bang baboy, na para bang kriminal sa ating bansa, para bang napakalaki ng kasalanan niyang ginawa na lahat ng Armed Forces of the Philippines, pati mga pulis, nagtulong-tulong para kidnapin si Duterte. Ni hindi man lang siya binigyan, no? Na para bang hayop na binaboy nila na harap-harapan ng pambababoy nila sa dating Pangulo. Ni hindi man lang binigyan ng halaga na ay ito ay dating Pangulo. At ngayon sa pilitan pa nilang isasakay sa airplane, sa jet, private jet. At sabi naman ni dating unggoy na pulis, si Nicolas Torre, marami kaming trabaho. Bakit? Alam mo naman pala marami kayong trabaho, bakit lahat ng pulis pati sundalo dinala mo doon? Isang matanda lang naman ang inuhuli nyo kung hindi ka ba naman gunggong. Ngayon mga kababayan, kung ano-anong issue pinapalabas nila. At ito namang tagapagsinungaling ng Malacanang na si Claire Castro ay naglabas na naman ho ng statement mga kababayan na hindi daw ho dapat ma-impeach si Bongbong Marcos. Hindi daw dapat ma-impeach si Bongbong Marcos dahil wala naman siyang nilustay, wala naman siyang ninakaw. Siya po ay nagtatrabaho daw. At ang dapat daw ma-impeach ay si Sara Duterte. Bakit daw? Siya daw ang nag-trilyon pesos ang kanyang nilustay. At isa pa dyan, tumatanggap daw si VP Sara ng pera sa mga drug pusher o mga drug lord. Tarantado kami no minuto, Claire Castro. Gunggong! Unang-una sa lahat, kayo ang nagdedroga. Hindi kayo tumatanggap ng pera. Kayo ay bumibili ng droga at dyan kayo sumisingot mismo sa Malacanang, Claire Castro. Dati itong si Claire Castro, binabatikos itong Pangulong Marcos. Pero dahil siya binigyan ng posisyon, dahil siya binigyan ng salapi, ngayon po, grabe siya pumurtekta kay Bongbong Marcos. Nagtratrabaho si Bongbong Marcos, wala siyang nilalabag, wala siyang ninako. Paano na po yung trilyon-trilyon, bilyon-bilyong pera na nilustay nila? Anong pangako nila sa ating mga kababayan sa Ghost Project na yan? No? Yung iba naman po ng mga congressman, mga kababayan, tinupad naman po nila ang kanilang mga trabaho. Yun nga lang po, yung kanilang sa Iloilo po, sa Leyte po mga kababayan, gaya nun, example ngayon, ang maganda yan, i-post ko yan siguro bukas yung picture niyan. Tarantado din yung congressman minuto doon. Umulan lang po ng isang oras, biglang gumuho yung flood control na kanyang tinayo. Walang bakal. Magkanong budget nun mga kababayan? 50 million. Napakalaki, tapos wala man lang bakal, congressman. No? So ngayon, huwag nating kalimutan, huwag nating ilayo ang isyo. Etong si Boyeng Rimulya naman, kung ano-anong isyong pinapalabas, sila Claire Castro. Para maligaw tayo at makalimutan natin, tupiin mo na yan, tupiin mo. Kung makalimutan natin kung ano ba talaga ang issue ng ating bansa. Iinom muna ako mga kababayan, iinom muna ako.
Nauho ko dahil mahaba-haba ang ating istorya ngayon dahil natin patutulugon ang ating mga kapitbahay. Walang matutulog dahil malakas ang aking boses. Oh. Ngayon, patuloy tayo sa ating pinag-uusapan mga kababayan. Ang totoong isyo, kaya tayo lumalabas dati, nananawagan ay panagutin ang mga congressman na sangkot sa pagnanakaw. Ayan mga kababayan. Okay, sorry lang, hindi tayo nakakapag-continue kasi nawawala ako sa focus. Okay. So ayun mga kababayan. Saan ano ang topic ko, kababayan? Ayun. Flood control. Yan yung dahilan kung bakit tayo lumalabas dati sa kalsada, di ba? Panagutin ang mga politiko na magnanakaw. Panagutin ang mga politiko at congressman na magnanakaw. Yan ho ang focus natin dati eh. Kaya tayo lumalaban. Biglang naiba ho ang issue. Dahil tayo mga Pilipino ay makakalimutin at nakalimutan natin kung ano ba ang point natin kung bakit tayo nagrarally. Di ba? Ghost project eh. Panagutin si Bongbong Marcos eh. Yun ang ano natin kaya tayo nagrarally. At kung hindi kaya ni Bongbong Marcos na bigyan ng solusyon etong nangyayaring nakawan nila sa gobyerno, mas mabuti siguro na bumaba na siya sa posisyon. Bakit? Hindi niya kayang resolbahin ang problema ng ating bansa dahil wala na siya sa katinuan. Wala siya sa pag-iisip, wala siya sa tamang pag-iisip mga kababayan. Huwag po tayong matakot na makipaglaban sa ating karapatan. Huwag po tayong manghinayang makipaglaban sa ating mga karapatan mga kababayan. So ngayon mga kababayan, hindi nila kayang resolbahin ang problema ng ating bansa, bumaba sila sa pwesto. Pag usaping Duterte, lahat matalino, lahat bright, lahat magaling. Hindi nagpapatalo pag usaping Duterte. Lahat sila matalino. Matalino ang House of Representatives, matalino ang Senate, lahat matalino. Pag Duterte ang pinag-usapan, lahat magaling. Pero ang nakakapagtaka, pag-usaping flood control projects, pag-usaping korupsyon, lahat tahimik, lahat nakatikop. Akala mo mga pipi. Hindi sila makapagsalita pag-usaping nakawan sa gobyerno. Lahat naka-close ang mouth, lahat hindi makapagsalita na para bang pipi, na para bang tinahi ang bibig, pag-usaping korupsyon ang pinag-usapan. Pero pag Duterte, lahat matalino, lahat magaling, lahat bright at hindi magpapatalo. At ginagamit lahat ng ahensya ng gobyerno para pagtulungan ang mga Duterte. Dahil ba hindi nyo gusto na kayo ay naaapakan ng isang probinsyanong presidente na nakagawa ng napakabuti sa ating bansa? Ito nakakapagtaka sa mga estudyante, iba. Galit sa Duterte, bakit? Mamamatay tao yan. Tanga. Sino bang pinatay niya? Hindi ba yung mga adik? Sino bang nabigyan ng hustisya nun? Hindi ba yung mga nirip ng mga adik? Yung mga estudyante na umuuwi ng bahay, sinasalubong ng adik at ninirep? Oh, tapos gusto nyo, Leni Robredo maging presidente, kakamping tayo, disente tayo. Aba, doon nga lang sa Naga, hindi niya makontrol eh. Dalawang magkapatid, sinaksak ng boyfriend niya dahil sa droga. Oh, tapos gusto mo magpresidente, munisipyo na nga lang binabantayan mo, hindi mo pa marisolba? Ay, hindi ika. Dilawan dapat maging presidente. Basura nga, hindi mo kayang linisin eh. Oh. Di ho ba? Kaya mga kababayan, yung sinasabi niyong pagpatay, kriminal ang pinatay ni Duterte para protektahan ang mga kabataan, pusher at adik. Sino ang naligtas? Kayong mga estudyante, tayong kabataan ang nililigtas ni PRRD. Kung bakit ginawa yung war on drugs, hindi si lolo mo, hindi si tito mo, hindi si papa mo ang pinoprotektahan. Kaya nagkaroon ng war on drugs. Kasi pag hindi ginawa ni PRRD ang war on drugs, automatic yan, next generation, lahat ng estudyante, dyan mismo sa loob ng classroom, sisingot. Ganun ho ang mangyayari sa ating mga Pilipino. Ngayon, ayaw ninyong papanagutin, hindi mapakulong ni Bongbong Marcos
Yan si Claire Castro, sama-sama yan sila, tangayan lahat, mga tangayan. Karapatan natin silang murahin, mga kababayan. No? Kung hindi niya na kaya, bumaba siya sa pwesto. BBM resign. At pag ang tao sumuporta sa adik, ibig sabihin adik ka din. Pero, maraming adik ang nagbago nung time ni PRRD. At ngayon, taga-suporta pa siya ni PRRD. O, di ba? Ang nakakalaban natin ngayon ng mga vlogger ni Bongbong Marcos ay puro fake news. Nikiki nila, hindi nila magawang linisin eh. Oo, tapos problema pa ng ating bansang lilinisin nila. Eh kung pagtututbrush na nga lang, tinatamad ka pa. Yang si Wilson, napakadaming kiki. O, sa ngipin, nangitim na yung ngipin niya. O, di ba? Ang kapal ng kiki nun. Eh, yang si Sangkay TV, ang kapal ng libag sa liig. Tanga rin yan. Naka 1 milyong subscriber, napakakapal ng libag ng tarantado. O, para sa Balahura, ganun din. Parang tain ang kalabaw ng tapakan ng kabayo. Hindi ho gaya natin, mga kababayan. Hindi po yan ang focus natin. Hindi natin dapat pag-usapan dito yung mga basura. Dahil kahit kailan sabi ko nga, ay hindi nagsayang ang oras ang bubuyog para ipaintindi sa langaw na mas masarap ang hanik kaysa tae. Dahil yan ay mga utak hipon at ang IQ nan ay 0.1 ang IQ nila. Puro mga tanga. Okay. So, take note, mga kababayan. Take note. Huwag muna tayong pumunta sa kung ano-anong issue. Kailangan ibalik natin ang focus natin doon sa flood control projects kung saan napunta. At kailangan nating panagutin ang mga politiko na magdanakaw. At kailangan nating singilin si Bongbong Marcos doon sa pangako niya sa atin na bago magpapasko ay maraming magpapaskong politikong magnanakaw sa loob ng kulungan, ngunit walang nakulong. Take note nyo yun, mga kababayan, ha? Kung ano ba ang focus na, saan tayo dapat mag-focus. Huwag muna tayong pumunta sa kung ano-anong issue dyan na mga nakawan sa gobyerno. Impeachment. Huwag ka na. Hindi nila kayang impeach si BP Sara dahil ko na mismo nagsabi na yung 125 million ay nagamit sa tama. Okay? So, mas magaling pa ang Kabataan Party List ni Renico? Oh? Mas magaling pa yon? O mas tanga sila? Oh. Kaya dapat, mga kababayan, yun ang focus natin. Singilin natin si Bongbong Marcos na sinabi niya, 10 congressman ho ay meron na po silang warrant of arrest. At sinisigurado ko sa inyo, magpapasko sila sa loob ng kulungan. Ang date po ngayon ay January 14 na po mamaya, 2026. Ngunit, si Diskaya lamang ho ang naikulong. At alam naman natin na walang Diskaya kung walang Zaldico, walang Zaldico kung walang Martin Romualdez, at walang Martin Romualdez kung walang bobong magnanakaw na taga-aproba ng ninanakaw nila. At meron pang ugong-ugong ngayon, mga balita ngayon, mga kababayan, na itong 2026 budget, national budget, ay gagamitin ni Marcos para sa impeachment at pagulungin ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Wala na ho, mga kababayan, ibubuga ang ating mga kalaban. Iisa-isay natin sa mga susunod na live natin at video natin ang katarantaduhang ginagawa nitong mga Marcos administration. At gusto ko lamang po na tumatak sa ating isipan, mga kababayan, na ang problema na dapat nating singilin muna, pag-usapan at focus ay yung ghost projects nila noong flood control projects. Wala pa pong naipapakulong. Wala pa pong napapanagot. Bagkus, ang sabi pa po ng isang matandang balakubak, maputi na ang buhok na walang utak sa Senate, na si Tito Soto, na bakit daw ho ba lahat ay interesadong makita at mahanap yung ano nga yung tawag ng kababayan? Yung Cabral Files. At ang sabi niya, bakit pa kailangan hanapin ang Cabral Files na yan? Eh baka nga ilang listahan ng mga tao yan sa kalye. Sabi niya, tanga! Senator ka, tapos bobo ka, gano'n ang sasabihin mo. Hindi mo ba alam, Soto? Ayan, mga kababayan, na napuputol-putol po ang ating signal. So, dahil doon, at hindi lang naman ito ang ating pag-uusapan, mga kababayan. So, magpapaalam muna ako sa gilid sa inyo dahil ang cellphone ko ay palubat na. At mga susunod ay mag-live ko. Hindi man humadalas ang aking live, nakakapag-usap tayo sa live, ay sa mga susunod na kabanata, kumbaga, no? Ay mag-uusap-usap pa rin tayo ulit. At abangan ho natin, bukas ay magpupost po ako ng isang video. At araw-araw na ako magpupost ng video. Video tayo ng video hanggang sa masingil natin ang dapat masingil.
dito sa nakawanla sa gobyerno. So, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Mabuhay tayo mga Pilipinong lumalaban sa korupsyon. Huwag kayong matakot manindigan para sa inyong karapatan at inyong prinsipyo. Sila ang dapat matakot sa atin. Bakit? Palamunin natin yung mga politiko na yan. Tayo ang bumubuhay sa kanila. Tayo ang nagpapaaral sa mga anak nila. Tayo ang nagpapakain sa kanila. Tayo ang bumibili ng mga sasakyan nila at bahay nila. Bakit? Mga batugan yung mga politiko na yan. Hindi marunong magdalin ng palay. Nakaasa lang yan sila sa pinapasahod natin sa kanila. Na yun ay ang buwis natin mismo mga kababayan. Kaya huwag kang matatakot sa isang palamuning politiko. Palamunin nating mga politiko na yan na mga gunggong, na mga bobo, na mga tangat inutil na walang nagagawa kung hindi magnakaw at pagtaksilan at babuin ng karapatan ng bawat Pilipino. Pag mahirap, nagnako ng sardinas, kulong ka agad. Pag politiko, trilyon-bilyon, okay lang. Parang Marcos lamang, trilyon-trilyon na nako, pero okay lang. Hindi nakukulong. Ganyan po ang mustisya sa ating bansa mga kababayan. Kabataan Party List, dapat singilin si Bongbong Marcos. Bakit? Pinabomba nila kayo sa Mindoro. Nangangaso na nga lang kayo ng daga, binumbang pa kayo. At itong last na mensahe ko sa inyo mga kabataan, saan ka sasama? Sa sakristan o sa Kabataan Party List na may sungay na hindi nakikita? Anong mas mainam? Mamundok o humawak ng lapis? Kayo ang dapat mamili sa leader na dapat ninyong samahan. Yung hindi ka ilalagay sa alanganin, huwag kang magre-rebelde sa iyong magulang. Huwag kang magre-rebelde sa nagpalaki sa iyo mga kababayan. Ang nanay at ang tatay mo, hindi ka nila kayang ilagay sa peligro. Kung ang totoo na ang Kabataan Party List ay para sa kabataan, dapat hindi nila ayahan na ang kabataan ay malagay sa peligro ang kanilang pamumuhay. Saludo po ako sa lahat ng Pilipino na nasa tamang landas. Mabuhay tayo mga Pilipinong lumalaban at patuloy tayo sa pakikipaglaban para sa ating bansa.